ang ating mga karadyo agri na naka-tune in at palaging sumusubaybay. Yes. Yan. So welcome na naman sa isang episode dito lamang sa inyong tambayan tuwing hapon. Yes. Yan ang patok. So ikaw partner, kumusta ba ang ganap-ganap ngayon sa iyong life? Ako to, partner, okay naman ako. Ikaw, okay ka lang? Yes, partner, okay na okay Yes, naman. at syempre partner, excited ako ngayon kasi medyo kakaiba yung pag-uusapan natin ngayon. And syempre, aware lahat ng tao dito. So, excited ka na ba partner kung ano yung topic natin ngayon? Yes, partner, excited ako. At syempre naman, no, para din sa ating mga first-time listeners. Yan, welcome na welcome kayo dito sa aming programa. Ayan, syempre bago tayo mag-start partner, bago i-introduce kung ano yung topic natin, batiin muna natin syempre yung mga karadyo agri natin na naka-tune in sa atin via Facebook Live and syempre sa on-air. At syempre, babatiin din natin ang ating Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia, ang ating Director 3, Sir Joel Vidator, ang ating Division Chiefs and Section Chiefs, at syempre, ang ating masisipag na utility workers and security personnel, at syempre, ang mga empleyado po ng PhilMec. Magandang hapon po. Ayan. So, syempre, shout out din, no, sa mga solid na nakatutok sa atin ngayon. At sa mga bago lang din, no. Hello din sa mga taga-ACD dyan. Yes. Hello, hello. Hello. Yan. At syempre, comment lang kayo kung may mga gusto kayong i-shout out or may mga suggestions kayo para sa ating mga future episodes. Ayan, syempre partner, dadako na nga tayo. Ano nga ba yung topic natin ngayon? Ready ka na ba, partner? Oo naman, partner. Ready na. Ready na. Oo. Handang-handa nga tayo ngayon, partner. Oo nga, partner, medyo, feeling ko medyo may kaba-kabang nararamdaman. May kaba-kaba. Oo, kasi di ba kaka-New Year lang. Tama, ayan. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon, partner, ay talaga naman trending. Trending na Yes. trend dito. Oo. Dahil nga, syempre, hindi lang naman to ginagamit ng mga bata, dahil ginagamit din ito ng mga matatanda. Yes. Syempre, lahat naman tayo familiar sa TikTok. Oo naman, Oo, yan. partner, may TikTok account ka ba? Parang wala pa akong ngayon na madalang lang yung nakikita ko na tao na wala pang TikTok. Kasi syempre, yun nga, parang isa sa mga trending talaga na social media na ginagamit is yung TikTok. Yes. And syempre, disclaimer lang po, we are not promoting any social media platform. We are just want to, partner, magbigay ng kaalaman sa ating yun mga... naman ang purpose ng ating programa. Ayan. Yes, ayan, partner. So, di ba nga kanina sinabi natin, ang TikTok nga ay ginagamit nga natin na isang platform. So, ngayon, ang mga pag-uusapan nga natin, partner, kung bakit nga ba ito naging trending. Yes. Ano nga ba ang TikTok? At syempre, yung recently nga, di ba, ay naban nga ito sa ilang mga bansa. So, ano nga ba yung mga dahilan? At ano kaya yung mga pwedeng epekto nito kung ito'y naging ban naman sa ating bansa? Yes. Yes. Oh, very interesting Ang ng ganda topic ng natin topic ngayon. natin Ayan, ngayon, oo, partner. partner. Yan, konting backgrounder lang po. Ang TikTok ay isang Chinese app na, syempre, umuso siya noong time ng pandemic. Ikaw ba, partner, nakilala mo lang ba yung TikTok ng start ng pandemic? Partner, oo. Kasi, nagsimula yan doon sa may kapatid ko kasi may parang challenge ata na nag-boom dun sa TikTok. Tapos parang ginagaya na rin hanggang sa parang umabot din sa kapatid ko, sa mga kapamilya ko, actually pati nanay ko. So sobrang bored nila ng pandemic. Ginagawa na rin nila yung mga challenges ng TikTok. Ayun din, siguro one reason bakit naging trending yung TikTok is yun nga, during the pandemic is it is parang naging way natin siya para maalis To yung ease boredom. boredom. Yes, kasi syempre hindi tayo pwedeng lumabas, hindi tayo pwedeng makicommunicate or makipag-usap face to face. Yes. So yun na lang yung way natin na to communicate and share our creativity online. Yes. Tama, partner? So, partner, kumbaga para naging expression din natin to kung paano natin ipakita yung pagiging malikhain natin. Yes. At syempre, since hindi tayo nakikita-kita face-to-face, ngayon, syempre, hindi lang naman sa Facebook. Diba sa Facebook, kadalasan mga post, mga pictures lang, nag-updates. Ngayon, sa TikTok, mas nakikita natin kung
yung mga nagiging ganap din sa mga buhay-buhay ng bawat isa sa atin kahit hindi tayo nakikita-kita. Ayan. Oo nga. Dito natin naipapahayag yung or nasusundan yung mga trends tulad nga ng mga dance challenges. Naalala mo pa ba yung mga yung una-una. Oo, 'di ba yung mga dance trend noon? Oo, yung mga akala nila hindi sila marunong sumayaw, lumalabas yung mga dancing skills nila. Oo, kasi talagang dahil nga sa sobrang boring tayo that time, talagang nagtsatsaga tayo na aralin yung sayaw. And aside from that, hindi lang naman dance challenges, meron din yung mga lip sync battles ba yan, di ba? Oo, diba? Dati meron yan, nung mga kasagsagan Di ba ng dati kasi pandemic. Musical.ly, then nag-evolve siya into TikTok. Ayun, then hindi lang siya, di ba, naisip mo din ba during the pandemic, partner, medyo na-cringe tayo. Parang dati, nung una, sabi alangan pa natin, pa tayo. sabi pa natin, hindi Jeje pa yung term dyan nun natin. eh. Hindi, Oo. never ako magti-TikTok ganun. Oo, Pero kasi it diba, turns out, madaming clout, naging, ganun. naging hook. So, eto na nga, partner. Pag-uusapan na natin kung bakit nga ba trending ang TikTok. May idea ka ba, partner? Partner, para sa palagay ko kasi itong TikTok nga, since ito nga ay short form video, so parang yung nandun na nakabuod lahat ng pwedeng makita ng mga viewers. So, sa isang Segundo lang, isang ganun. segundo lang ba, kumbaga ilan lang, mga 15 seconds lang yata yun noon, di ba? Nakikita na kaagad nung mga viewers yung gist nung gustong Gusto niya, ipakita ng yes. content. Oo. So yung attention span ng mga tao hindi ganun nawawala agad dahil nga 'di ba short lang siya. Yes. So nagsi-stick lang at saka kada swipe mo parang wala tayong idea sa mga susunod na makikita, 'di ba? So yung attention ba kumbaga magiging interesting siya. Yes, tama ka dyan, partner. At saka, additional lang, partner, sa sinabi mo na talagang mas nahuhook yung mga user ng TikTok dahil, yun nga, konti lang siya, pero andun na kasi lahat. Kumbaga, short lang siya, brief lang siya, pero naiintindihan mo na agad kung ano yung pinapalabas niya or gusto niyang iparating sa'yo. Yes, aside from that, creative din yung Yes, pagkakagawa. oo. Kaya masarap sa mata, masarap din pakinggan. Oo, yes. Kasi konti lang din yung sinasabi. Oo, konti diba? lang din yung kailangan mong i-absorb na Hindi ka information. nag-information Yes, overload. oo. Kasi nga, Yes. syempre, lahat tayo, social media, bombarded talaga tayo ng mga information. Kaya dahil sa TikTok, mas nagiging short but concise and ano nga siya, andun na yung thought niya talaga. Meron ka ba, partner, nung pandemic or even now, na pina-follow na TikToker or content creator? Oo, partner. Ako yung mga usually pina-follow ko kasi sa TikTok yung for entertainment. So yung mga ang content ay comedy, andyan si Fonzie, si Davao Conyo, and the likes. Oo, ayan. So sila hanggang ngayon, go na go pa rin naman sila sa paggagawa ng mga contents nila at sobrang entertaining. And sa tingin mo ba, partner, na-apply nila talaga yung yung short na video format then na talagang creative? Oo, sobrang creative kasi ngayon yung mga ginagawa na nila na content ay ginagamit na rin nila for commercial, ganyan. Nagpo-promote na rin sila ng mga tama. brands, ganyan. Tapos hindi mo lang din malalaman na pinopromote pala nila kasi sobrang entertaining ng content nila. So, Iba-iba yung pakulo. Oo, yung mga pakulo nila. So ikaw ba, partner, sino yung mga fina-follow mo na mga influencers sa TikTok? For me, ngayon, partner talaga, si Ismir. Diba? Oo, nakalimutan kong banggitin si Oo. Isio. Ayun, syempre, the way niyang i-promote yung sarili niya sa TikTok, hindi ka lang niya basta hinihikayat na bilhin yung brand, but ini-entertain ka muna niya bago niya i-promote talaga yung Yes. yung brand na ayun nga na ina-advertise niya, 'di ba? And yun talaga yung isa sa nakaka-hook kasi nag-i-enjoy tayo. So papasok na nga dito yung mga viral kasi isa pa sa reason bakit naging trending yung TikTok is madaming viral challenges Oo. or hamon na talagang may call to action ba na parang gawin mo din tong mga challenges na to. Parang hinihikayat ka niya talaga na gawin to. Ano ba yung mga natatandaan mo, partner, na mga trending? Or even dance challenges, gano'n. Meron ka ba natatandaan? Kadalasan yung mga dance challenges lang talaga, Oo. partner eh. Meron ka ba like specific na dance challenges na nahook ka? Yung ano na yun, yung Kanino? Yung zoom in, zoom out ba yun? Okay. Oo. Maganda yun. nga yun. Meron pa yung mga start, alam ba yun? Yung Savage Love.
Ay, oo, yun Diba? yung mga Challenge una-una. na, Oo, oo. partner. Yan. Diba? Yun. Kahit ako personally, hindi ako marunong sumayaw, partner. Pero Pero kapag nahuhook nakikita ka. mo, oo, Oo. kasi di ba sa TikTok, may mga dance tutorials din. So, through that, natututunan din natin kung paano yung mga steps, di ba? Oo. So, nagka-idea tayo. Basically, partner, yung TikTok is nagiging platform natin siya, not just to parang manood pero to also show yung talent natin. 'Di ba? Yung mga hindi mo akalain na nagsasayaw pala during the pandemic, na ilabas nila. Dancers pala sila. Yeah, oo, 'di ba? So nakakatuwa lang na talagang may dahil sa TikTok, marami ding bukod sa creative side natin, na ilalabas din talaga Yung mga natin skills talents and natin. talents, Oo. yes. Meron din besides sa dance challenges, meron din yung mga lip sync, and syempre meron din Yan. yung Yan yung mga naging trip ko dati, partner. yes, 'di ba? Meron din yung hindi lang yun ha. Mostly ngayon yung mga content sa TikTok, hindi lang kasi siya dance challenges, pati na rin yung pagluluto, yung fitness and pagdi-DIY ng mga ilang partner. Diba? At actually, ginagamit na rin yung TikTok bilang expression ng mga fashion statements. Oo. Minsan dyan tayo nakakakuha ng mga ideas natin, Yes. ng mga trendy ngayon, actually, diba? Sa mga lifestyle. Oo. Ayan. Ito, personal experience ko lang to, partner ha. Because of TikTok, natuto ako magluto. Ang diba kasi? Oo, Oo, partner. Kasi, nagsuscroll ka ng 3 a.m. ng madaling araw, tapos may Magke-crave lalabas. ka, Oo, oo. dahil doon nag-crave ka, kinabukasan, gusto mo na Oo, gawin. tsaka ang dali lang kasi ng Oo. mga instructions na Oo. pinapakita sa TikTok. So, Short ang dali, nga siya, ang dali hindi- lang sundan. Yes, tama. Short lang siya, pero step by step, and nakakasunod ka talaga. Totoo. Yun. Tsaka So, yung mga get ready with me. Oo, yan. Yung mga Yes. pinapanood natin yan. oo. mga DIY, yan. Ay, ganda rin yan. Pati yung mga interior designing. Yes, Ang oo. ganda ng mga nakikitang ideas. Ayan, Yes, so siguro meron na silang idea bakit nga naging trending yung TikTok. Ngayon, dadako naman tayo sa isa sa mga segment natin ngayon. Bakit nga ba siya gustong i-ban, or ano nga yung reason bakit siya gustong i-ban? Ikaw, partner. Ayan, partner. So, recently nga, no, sabi sa CNN, last January 19 ay naban nga itong TikTok sa US dahil nga daw, yung kinakatakot nila yung security ng mga US-based users dahil nga baka daw ay magkaroon ng access yung mga pamahalaang Chino. Doon Yes. sa mga tao na nakatira sa US. Yung mga tama? US-based na mga users ng TikTok. Ayan, ayun. So, isa pa nga, partner, reason bakit din siya binaban sa ibang bansa is yung impluwensya nito sa mga bata and bata. sa mental health. Oo, So, syempre actually. kasi, 'di ba, yung TikTok, kung papansinin natin sa FYP natin, yung mga content doon is diverse talaga, 'di ba? Ayun. Tapos, dahil sa iba-iba nga yung mga information na lumalabas online, minsan hindi na natin na-check if yung mga contents ba na yun ay okay for mga viewers natin ng mga bata, and kung pwede ba yun sa kanila na mapanood or o, 'di ba? Parang Minsan kasi inappropriate yung mga pwedeng Ibang makita video. ng mga bata. Minsan sensitive yung content, hindi na-filter yan ng feed ng Oo. TikTok. yes. Isa nga dyan na halimbawa, partner, yung cyberbullying, 'di ba? Oo, partner. Merong mga content creators na syempre nagpo-post sila ng mga kumbaga videos na nandidis ng isang tao, 'di ba? So akala ng mga siguro ng mga bata na nanonood is okay 'yun. Syempre, parang naa-adapt nila 'yon, yung mga napapanood nila. So akala nila okay lang 'yun. Oh, lalo kung bata lang din yung gumawa, so parang iisipin ng bata, ay bata lang din naman. So, yung okay gumawa. pala yun. Okay lang din na gawin ko. Yes. And meron din kasi mga sensitive na mga videos na naipapalabas na somehow nakaka-trigger din ng ibang tao, 'di ba? ng hindi ka- psychological or mental Kasi, well-being ng mga nanonood na viewers. yes. Kasi nga, hindi nga natin na-filter yung napapanood natin online, di ba, partner? Ano pa ba sa tingin mo, partner, yung reason bakit siya nababan? Para sa akin, partner, no, isa pang naging reason nga nito ay yung para natitrigger nga dyan yung mga insecurities. Dahil nga, di ba, yung mga
yung body shaming din na ganyan, 'di ba? Para sa kanila kapag nakakakita rin naman yung mga users, yung mga TikTok users nga naman na nakikita nila sa feed nga naman na ganito yung figures nila, ganito yung mga itsura nila. So parang natitrigger yung insecurities nila na kaya nga meron yung mga gumagamit ng filters. Hindi sila nagiging parang confident sa nagiging sarili totoo nila. Yes. Actually, dyan nauso yung yung tinatawag na catfish. Diba? Oo, partner. Totoo. Ayan. So, partner, ikaw, tatanungin kita, kung sa tingin mo ang maganda ba na i-ban yung TikTok? Actually, partner, no, pareho kasing may point. Pwede din naman na kagaya nga nung point sa US kung ba't nila binan yung TikTok dahil nga 'di ba sa may security nito sa mga uma-access nga naman ng mga US-based users, no. Totoo naman din may mga pwede tayong maging ganong isipin nga. Pero aside from that kasi itong TikTok din naman na ito, maganda rin naman natin gamitin para rin naman sa lalo nga naman sa mga tao ngayon na hindi naman din ganon kadaling humanap ng trabaho. So itong TikTok kasi ginagamit din kasi itong platform para makapag-promote tayo ng mga products, services, ganyan. So, kapag nawala yung TikTok, so, mababawasan din yung mga means natin paano tayo makapag-generate ng income. Yes, tama ka dyan, partner. So, sa akin naman, tama naman yung point mo. Ganun nga, meron nga talaga siyang two-side na meron siyang negative and positive na kalalabasan if na-ban yung TikTok. Siyempre, katulad nga din ng sinabi na maganda siguro na maban siya kasi nga, ang point nga nila is for the security din, na tayo lang yung makaka-access ng information natin. But, yun, katulad na ng sinabi mo kanina na magkakaroon din nga ng malaking loss sa mga income, sa mga online sellers or influencer na kapag nawala yung TikTok. Siguro, ang maganda lang na gawin doon is magkaroon tayo ng guidance, lalo sa mga bata. Kailangan din siguro kapag mag-access sila ng TikTok, aalamin yung age, 'di ba? Dapat meron na siguro tayong restriction. Oo, dapat filtered lang dapat yung mga ipinapakita sa ganitong age limit. Kumbaga parang hiwalay yung feed ng mga ganitong age to ganitong age, 'di ba? Yes, oo. Syempre with the guidance of their parents din talaga. O tsaka sobrang importante din, partner, yung tinatawagan natin na terms and conditions kapag tayo ay nagsa-sign up or nagre-register sa mga ganitong social media platform. Dapat talaga Dapat binabasa kahit gaano yan kahaba, babasahin para natin aware ka yan. kung ano ba yung talaga sinasign upan mo, di ba? Tama, partner. Tsaka, isa din siguro, partner, is, siguro magkaroon tayo ng, magandang, tawag dito, yung, rules na maging responsible ka on how to be responsible TikTok user and creator. Syempre, as a creator, dapat may mga regulations. May regulations ka din na kailangan ito lang yung content na pwede mong i-share, dapat to. And syempre, pero alam ko, partner, kasi kapag may mga ganyang i-share din sa TikTok na parang sensitive na ngayon nagiging content, nababan. Yes, tama. Nadidetect din ni TikTok. Pero meron din kasi yung mga kagaya nun, context siya. Hindi nakikita yung mga sensitive na visuals, ganyan. Pero yung pinararating ng text is sensitive. So, pwede pa rin siyang makita or mabasa ng mga bata. 'Di ba? So, makaka-trigger pa rin siya. Ayan, siguro maging responsible na lang tayo sa paggamit ng social media. Any social media, maging responsible user tayo. At saka lahat naman ng sobra ay hindi rin naman talaga maganda. Tama naman, partner. So, eto na nga, partner, dadako na tayo sa mga posibleng epekto ng pagbabawal ng TikTok and sa mga Filipino user. Ikaw, partner, may idea ka ba? Syempre, no, partner, no, ang unang-una nga naman kasi dyan, yung maapektuhan yung mga nagnenegosyo, mga Filipino na ginagamit yung TikTok para nga naman mag-promote. Syempre, di ba nga, gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi naman din ganun kadaling maghanap ng trabaho dito. So, pag nawalan pa ang TikTok, paano pa sila kikita? So, napakalaking epekto nito sa mga
Content creators na kumikita through TikTok. Yan, and online business din. Ayun. Syempre, kadugtong nga dyan, partner, kapag nawala nga yung TikTok, syempre, bababa yung kita nila. And syempre, kapag nawala din talaga yung, kumbaga, magiging mababawasan yung exposure natin. Oo. Diba? Yung mga international viewers, mababawasan yung global visibility. Yes. Kumbaga, magdi-decrease talaga ng sobra. magiging limited na lang siya. Instead na international, makikilala tayo worldwide. Basically, parang dito na lang, national level na lang, ganun. Oo. So, yun talaga yung pinakapangit na downside nito kapag na-ban ang TikTok sa ating bansa. Ayan, partner, meron ka pa bang idea kung ano pa yung mga posibleng epekto nito sa ating sa atin na Filipino user? Syempre, yung kapag yung mga cross-cultural connections ba na tinatawag natin, kapag di ba nga tayo ay kapag tayo ay internationally connected din, di ba doon lumalabas yung parang collaboration natin sa ibang bansa. So kapag nawala yung TikTok, parang mawawala din yun, di ba? So parang yung parang connection back, parang ano siya magiging limitado na lang. Oo, tama, partner, tama ka dyan. So, dadako na ba tayo sa conclusion part natin, partner? Meron ka pa bang gustong ibahagi? Parang yun na lang naman, partner. Ikaw ba meron? Pero ba? Ayan, pero bago tayo dumako, partner, sa conclusion, magbasa muna tayo ng comment. Ikaw ba, partner? Gusto mo basahin yan? Ayan. Magandang hapon po, Sir Odrao de Eraliam Rotsan RJ. Hello! Ayan, hello po, hello. Happy listening via Transistor Radio at nanonood na rin sa FB Live mula dito sa Biosafety and Environment Laboratory ng PCC. Yan. Hello po. Ayan. Magandang hapon. Always Yan. Dr. Love. Ano ba? Ano pa ba? Sabi ni Sir, regards sa aking friend na si Ma'am Badet. Friend pala ni Ma'am Badet. Ay, hello ayan, po. hello po. Ayan. Hello, Miss Vina and Miss Rose. Ayan, very nice talakayan. Patok na patok talaga. Keep it up. Wow, thank you naman po sa comment nyo. And sa pakikinig nyo din, di ba? Syempre, sana talaga ay may natututunan kayo sa mga binabahagi namin sa inyo. Yes, at sana nga, di ba, ito kinapupulot at kina-enjoyan nyo rin Napakinggan. habang napakikinggan ninyo. Ayan. Ayan, so dadako na tayo sa conclusion natin, partner. Ayan. Ready ka na ba? Okay, partner, let's go na. Let's do this! Ayan. Let's do this. Ayan, para sa conclusion natin, i-recap lang natin kung bakit matagumpay ang TikTok. Ito nga yung mga posibleng dahilan. Ito yung mga posibleng dahilan bakit siya nababan. Unahin muna ba natin yung mga posibleng reason bakit siya naging trend is dahil nga short siya pero creative and entertaining kasi siya. At doon din lumalabas yung creativity ng mga gumagamit ng TikTok. Yes, Ayan. and meron kasi siyang call to action na parang hinihikayat ka niya talaga na gawin yung isang trend. Kaya mas lalo kang nahuhook. Ayan. Yes. Then, yun naman sa bakit siya pinagbabawal, partner? At syempre, di pa na pinagbabawal siya sa US nga, di ba nga, dahil yung Sa security. ng mga gumagamit ng mga US-based users ay baka ma-breach or ma-access ng mga Chinese government. Oo, yun yung isa sa reason. Then, isa din is yung influensya nito sa mga younger na viewers na nanonood sa TikTok. Yan. Then, yun nga sa conclusion natin na nagbabago nga ang TikTok kung paano tayo lumikha and kumonsumo at kumonekta sa nilalaman nito. And bagamat man nahaharap ito sa hamon sa ilang bahagi ng mundo, tulad ng US nga, patuloy itong may malaking epekto sa kultura ng social media, pareho sa buong mundo at dito sa Pilipinas. So, partner, meron ka pa bang gustong sabihin dyan? Ayan, so partner, parang na-recap at na-wrap up naman na natin yung mga naibahagi natin ngayon sa ating mga listeners. Ayan, so para naman para sa ating next segment, magbabahagi kami ng top 3 hottest topics ngayon sa ating bansa. Ito nga yung tinatawag natin na hashtag patok. Ito po yung bagong segment ng patok kung saan maglalabas kami ng mga trending na usapin ngayon sa ating bansa. Ayan. At syempre, ang unang-una nga dyan ay ang
Ashtin for Jollibee. Ayan, oo. Ayun, no, 'di ba? Si Andres Mulak, anak ni Aga and Charlene. Ayan. Oo. Ayan, so partner, saan ba sila nakikilala ngayon? Ayan, very, very trendy ito ngayon at pinag-uusapan dahil sa bago nilang palabas ngayon ang mutya ng Section E. Ayan. So, basically po si kasi si Ashtin at ayan. saka si Andres. Oo, si Andres kasi ay endorser ng Jollibee. So, parang meron ng parang gusto rin silang pagtambalin sa Jollibee. Yes, Oo. okay. Ayan, at ang pangalawa naman ay ang Gordon Ramsay visited PH. Yan. Kailan ba siya bumisita, partner? Recently, January 20. So, nito lang, isang araw lang ay bumisita nga itong si Gordon Ramsay. Ayan. Yan, makikita po natin na nandyan si Ninong Rai, Si Miss Abby Marquez. Oo, at si Juday. syempre, ayan, oo. At diyan nga sa show na yan ay Ano ba yung mga putahe nila, naglaban-laban. partner, na pinaglabanan? Yung paggawa nga, partner, ng halo-halo. Ayun. Oo. So, basically, mayroon po silang iba-iba na, anong flavor ba? Tama? Iba't ibang flavor ng halo-halo parang innovation nila sa halo-halo ba. So itong si Miss Marquez, Abby Marquez, yung nanalo. Yes. Yung ito nga yung kamyas. Wow. Sinama niya. Kakaiba nga talaga yun, Kakaiba partner. naman talaga. Oo. Ayan. At sabi nga rin na sa tatlong bagong restaurant ang itatayo nga dito ni Gordon Ramsay. Pinaplano niya. Yes. Yan na soon daw na magkakaroon pa ng tatlong. Hell Kitchen. Oo. Ayan. Then, ano pa yung last natin, At partner? syempre, nandyan din yung hashtag Agritech and Smart Farming. Ayan. So, ano naman yan, partner? Yan daw ay ang drone-based crop monitoring daw na sinasabi nila. So, aside from that, nandiyan din yung smart irrigation systems nga, no? At sinasabi din dyan na kailangan din daw na para sa smart farming, dapat tayo ay mag-collaborate din sa mga farmers pa rin. Yes, para mag-build pa rin ng relationship sa mga local farmers at makapag-refine ng solutions. At syempre, kailangan pa rin dyan yung pagsisik ng mga funding. Yes, so palagi pa rin tayo matitingin na sa mga grants or mga investors na mga interested sa agritech at support yung mga research and projects na patungkol nga naman dito sa pag-farming nga natin. Sa agrikultura. Yes. Ayan, napakabilis ng oras, partner. Ngayon, kahit ayaw namin magpaalam, ay talagang magpapaalam na po dahil partner, magtatapos na ang episode natin ngayon. Napakabilis ng oras. Ngayon ay 4:47 na in the afternoon. Yes, magandang hapon po ulit. Maraming salamat sa inyo na namang pagtutok sa panibago na namang episode ng Patok. Dito lamang sa programang hatidang mga bagong impormasyon at mga trending topics ngayon sa ating bansa. Muli ako si Rose. At ako naman si Vina. Kayo'y nakatutok sa Patok dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM, Filmec. Kasaganaan para sa bayan.